matatandaan nyo, noong mga nakaraang araw ay naging mainit po yung palitan ng salita ni Atty. Kaufman at saka po mga kababayan itong si Atty. Harry Roque. Kasi nga, aminin man natin or hindi, lalo na yung mga DDSet, talagang nakikialam si Harry Roque sa investigasyong ginagawa nitong si Atty. Kaufman, mga kababayan. Dahil nga, yung pagbibigay ni Harry Roque ng kanyang mga salita, especially sa kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel, yun po mga kababayan ay nakaka-impluwensya sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, may mga sinasabi pa itong si Harry Roque na kung siya ang kinuhang abogado ni dating Pangulong Duterte, makakagawa siya mga kababayan ng paraan para mailabas sa lalo't madaling panahon etong si dating Pangulong Duterte. At saka kung matatandaan nyo, diba, yung isang pakingialam ni Harry Roque sa trabaho nitong si Atty. Kaufman, nung kini-question niya po yung interim release ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, bago tayo pumunta mga kababayan dito, pakinggan muna natin etong nakita nating balitang ito. Ano po ito? Actually na i-post po ito kahapon, pero ipi-play po natin ngayon para maintindihan nyo lang. Pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nanghimasok siya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kasunod ng pahayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon kay Kaufman, nakakagulo lang si Roque sa diskarte ng defense team laban sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Alam nyo, may mga senaryo pa nga mga kababayan na pinababalik na daw ni dating Pangulong Duterte ng Pilipinas etong si Harry Roque para harapin niya yung mga kaso niya. Ano po, kasi nga naman mga kababayan, sa totoo lang, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na ito pong si Atty. Harry Roque ay talagang nagiging pabigat na po mga kababayan dito po sa dahig, especially mga kababayan, nagiging pabigat na siya sa kampo ni dating Pangulong Duterte kasi wala naman po talagang naitutulong etong si Harry Roque mga kababayan dito po sa mga Duterte, especially sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagkus mga kababayan, siya pa ang isa sa nagpapalala ng problema ng pamilyang Duterte. Kaya much better na itong si Atty. Harry Roque umuwi na lang ng Pilipinas at harapin niya po yung kaso niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinubukan kasi umano ni Roque na idemanda ang Dutch government para makalaya si Duterte. Bagay na tinawag ni Kaufman na isang crazy scheme na ikapapahamak ng buong defense team. Totoo. Dagdag pa ni Kaufman, wala ni isa sa kanilang grupo ang may gusto kay Roque, kahit pa mismo ang dating Pangulo. Sagot naman ni Roque, hindi siya nakikialam. So nagtataka naman ako, bakit ngayon, parang akong sinisisi. Hindi naman siguro crazy kung yung mga may konti na lang maniniwala ako sa sinasabi ni Panelo na kaya itong si Atty. Harry Roque ay pinalta noon ni Panelo mga kababayan, kaya si Panelo yung nag-take over kasi nga ayaw na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito po kay Atty. Harry Roque kasi nga ito daw si Atty. Harry Roque ang nagpapahamak kay dating Pangulong Duterte, which is mga kababayan, totoo naman nga talaga. Kasi biruin nyo, kaya lang naman kasi uminit yung sitwasyon, kaya lang naman kasi nagkakaroon ng kaguluhan kasi nga etong si Atty. Harry Roque yung isang dahilan kung bakit mga kababayan napahamak etong si dating Pangulong Duterte. At aminin man natin or hindi, siya yung nasa, or aminin man nila or hindi, siya yung nasa likod ng polboronic video. Tunay na malasakit kay Tatay Digo. Yung polboronic video na nagpalala lalo ng sitwasyon mga kababayan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Marcos at Duterte. Kasi kung hindi nila pinlano yung polboronic video, hindi sana tumindi yung kaguluhan dito po sa ating bansa. Hindi sana lumalim yung alitan sa pagitan ng Marcos at Duterte mga kababayan. Ang problema, ipinilit nila ng ipinilit yung polboronic video sa pangunguna ni Atty. Harry Roque, kaya ang ending mga kababayan, yan, nakulong si dating Pangulong Duterte, especially lumala yung sitwasyon. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, hindi talaga nakakatulong si Harry Roque. Bagkus mga kababayan, siya pa ang pinagmumulan ng toxic community dyan sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Kaya isinusuka na po siya ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung naglingkod sa kanya, nagmahal sa kanya, at kapwa Pilipino ay maghahanap ng iba pang mga remedyo. I really adhere to the highest ethical standards. Mga kapatid, Jig Manika. Ngayon mga kababayan, tuloy na natin yan dito. Kasi nagulat daw itong si Atty. Harry Roque, bakit daw siya binabanatan
ni Attorney Kaufman, mga kababayan. Ilang beses lang naman daw silang nagkita at hindi lang naman daw po sila nag-usap. Ano po, kumbaga mga kababayan, siguro sa pagkikita nila ng Kaufman, mabibilang lang sa isang kamay ni Attorney Harry Roque yung mga beses na nagkaharap sila nitong si Kaufman. So ngayon nagtataka daw siya bakit siya binabanatan nitong si Attorney Kaufman. So ngayon i-play po natin. Nawindang ako sa nanggagaling. Nagulat nga ako, nawindang ako sa nanggagaling yung kanyang mga napakaasim na mga salita. Oh. Dahil sa totoo lang, matapos ko siyang ma-meet at makahulubilo siguro ng mga 4 na araw nung kakarating lang namin sa Dahig, wala na kaming kahit anong komunikasyon at Tama lang yan, mag-away kayo. Tama lang yan. Awayin ninyong isa't isa para magulo yung ginagawang trabaho ng defense team ni dating Pangulong Duterte at hindi na makalabas si dating Pangulong Duterte diyan sa Dahig. Kasi biruin niyo mga kababayan kung tutuusin naman, wala naman nga talagang papel. Etong si Attorney Harry Roque, dyan po sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa Dahig. Kumbaga ang nangyari lang dito, ginamit lang ni Harry Roque yung pagkakataon para manatili siya dyan po sa Dahig para matakasan niya ang problema niya mga kababayan na kinakaharap dito po sa ating bansa dahil alam naman po natin na mabigat ang kinakaharap na kaso ni Attorney Harry Roque, which is mga kababayan yung human trafficking or qualified human trafficking na wala pong piyansa. So ngayon, ginamit niya yung pagkakataon na manirahan dyan pansamantala sa Dahig para matakasan niya yung kaso po niya dito sa Pilipinas. Kaya nga kahit isinusuka na siya ni dating Pangulong Duterte at ng defense team, ni dating Pangulong Duterte, ipinipilit niya pa rin po yung kanyang sarili kasi wala na siyang pagpipilian. ni isang salita wala akong binanggit tungkol sa kanya. So para ang piring ko ngayon, siguro marami siyang pagsubok at humahanap ng masisisi. Hindi naman ako papayag na akong sisisihin dahil hindi, ang problema kasi mga kababayan, nagsampa siya ng or magsasampa siya ng demanda doon po sa Dodge. Yun po yung problema mga kababayan ni Attorney Harry Roque. Nakikialam siya sa ginagawang trabaho ni Attorney Kaufman. Ang problema nga dito, kung utos ni Hanelit Abansenya yan mga kababayan, nagawin ni Attorney Harry Roque yung magagawa niyang remedyo para tulungan si Digong, talagang kikilos at kikilos etong si Attorney Harry Roque. Kaso nga lang ang problema, gumagawa ng sariling hakbang etong si Roque na ikapapahamak ni dating Pangulong Duterte. Kaya tama lang yung ginagawa ni Roque na ginugulo niya yung investigasyon na ginagawa ni Kaufman para lalong tumagal si Digong mga kababayan sa loob ng bilangguan dyan po sa International Criminal Court. Kaya tama lang yung ginagawa niya. hindi nga ako naghimasok dahil ayaw ko masisi kahit ano man ang mangyari sa ICC. Nagulat nga ako, nawindang ako. Ayan, tinatanggi ni Attorney Harry Roque mga kababayan na nakikialam siya sa investigasyong ginagawa ni Attorney Kaufman. Kahit alam naman po talaga natin at narinig nating lahat ng mga nakaraang araw na pilit niyang sinisisi mga kababayan etong si Kaufman dahil nga sa bagal ng aksyon, especially lalo na doon sa issue ng interim release. At kung matatandaan nyo, sunod-sunod yung mga pagbanat ni na Maharlika dito po kay Attorney Kaufman na pinapalabas po nila na wala daw pong silbi na abogado etong si Kaufman kasi hindi mailabas-labas etong si dating Pangulong Duterte. Uulitin ko lang mga kababayan hindi po pocho-pocho yung kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte or niyang si Digong dyan po sa International Criminal Court. Napakabigat po ng kanyang kaso mga kababayan at walang kasiguraduhan kung siya po ay makakalaya or hindi na. Dahil nga mga kababayan, sobrang bigat ng kanyang kaso at matitibay yung ebidensya laban po sa kanya. Kaya wala talagang kasiguraduhan kung siya po ay makakalabas. Para doon sa mga DDZ mga kababayan sinasabi po natin yung totoo lamang po. Walang makakapagpalabas kay Digong ng basta-basta lang. Ang gagawin nila, sundin nila yung proseso ng International Criminal Court at kung walang kasalanan si Duterte, doon lang siya makakalabas. Pero kapag napatunayan na siya po ay nagkasala, talagang matagal-tagal yung gugugulin po niya diyan po sa International Criminal Court. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So kung titingnan niyo mga kababayan, yan po yung sagot ni Attorney Harry Roque. Kasi ilang araw na niyan sinasagot yung mga banat ni Attorney Kaufman. Iginigate niya na hindi po siya nakikialam sa kaso
or sa trabaho na ginagawa nito pong si Atty. Kaufman. At kaya daw po si Atty. Kaufman nagsasalita ng mga ganyang klase ng bagay kasi naghahanap lamang daw po ng mga taong masisisi. Kasi wala daw pong mahanap na remedyo para mailabas etong si dating Pangulong Duterte. So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito mga kababayan sa issue po na yan. Pero para sa akin, tama lang yung ginagawa ni Harry Roque na ginugulo niya etong trabaho na ginagawa ni Kaufman. At dahil dyan, sa ginagawa ni Roque, magtatagal sa loob ng bilangguan si dating Pangulong Duterte. Kaya doon sa mga DD-shit na sumusuporta kay Roque, okay lang, suportahan nyo si Roque at udyukan nyo pa ng udyukan na gumawa ng sarili niyang hakbang na ikapapahamak nitong si Digong. Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po ha kung ano pa masasabi nyo. Hingil po dyan.